ignoring His conviction. Alam natin lahat na ang banal na spirito ay yung tinatawag na conviction. For example, meron kang nasabing hindi maganda. Sino nagsasabi sa iyo na mali yung sinabi niya? Ang banal na spirito. Meron kang iniisip na hindi maganda. Sino nagsasabi sa iyo na mali? Ang aming iniisip, walang iba kundi ang banal na spirito. Kapag tayo po ay nag-ugali na hindi tama sa harapan ng Diyos, sino ang nagko-convict sa atin? Ang banal na spirito. Now, we have a choice. I-ignore ang kanyang conviction o humingi ng tawad at gawing mas mainam ang ating mga paglakad. Pag sinabing you ignore, ano ngayon? Di iba sa atin, pagka nagsalita na hindi maganda, ako, pastor, he deserved that. Dapat lang yun. Ang ilan kapag naging magaspang ang ugali, siya naman ang naman eh. Sumagot lang ako, nag-aalit ako. When we tend to ignore His conviction, the Holy Spirit's work is being hampered sa mga buhay po natin. Now, let me just share this with you. This was my experience before. Nung ako po ay pupunta sa isang napakahalagang pagsasalitaan, nung ako po ay papunta na sa venue, may nadaanan akong nangihingi ng Diyos. Ang sabi sa akin ng banal na spirito, you bless Him, and then you pray for Him. Kaya lang, may makapangyarihang kaya lang, nagmamadali ako. Ano ginawa ko? Sa akin, ito ang sakit natin. Ang gusto natin mangyari ang kalooban natin dito sa lupa para lang sa langit. Lord, my kingdom come, my will be done on earth as it is in heaven. Marami po sa atin ang ating mga pagkakamali. Gumagawa tayo ng mga plano natin sa buhay. And then sinasabi natin kay Lord, Lord, pirmahan mo. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. When we tend to do our own ways, our own plans in life, we are hindering God's Word, the Holy Spirit's Word sa ating pong mga buhay. Alam mo kapatid, ang mananampalataya na pinangungunahan ng banal na Spirit, alam niya sa kanyang sarili, Lord, meron akong plano, meron akong gustong mangyari sa buhay ko, meron akong gustong gawin, pero nananampalataya ako na mas maganda, mas mainam ang plano mo para sa aking buhay. Mas mainam ang gagawin mo sa akin. Yan daw po'y larawan na ikaw nga at ako'y puspos ng banal na Espiritu. Another thing is not allowing Him to lead us. Imbis na si Lord na mamuna, tayo na mamuna. Minsan tinuturuan pa natin si Lord. Lord, ganito ang gawin ko nga. We are quenching or hindering the work of the Holy Spirit in our lives kung tayo po ang nasusunod. Kapatid, tandaan mo ito ha. Nung tumanggap tayo kay Kristo, siya'y tinanggap natin bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. Ibig sabihin ng siya'y Panginoon, siya na ang nangunguna sa bawat isa sa atin. It's no longer about us, it's no longer about our preferences, kundi ang nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Remember that God has given us His Spirit to lead us, to guide us, and to teach us. His role is to help us discern the truth and God's will for our lives. Let us listen to Him. Let's be careful not to ignore the works of the Holy Spirit in our lives. Tapos, ano ba ang nangyayari kapag hindi ko pinipigilan ang paggawa ng banal na Espiritu sa ating buhay? What happens when you stop quenching the Holy Spirit? Una sa lahat, spiritual maturity and vitality will happen. Just as a fire brings light and warmth, an unhindered spirit produces vibrant, passionate faith, marked by the abundant fruit of love, joy, and even peace. Ibig sabihin, pag hindi natin pinipigilan ang pagkilos ng banal na Espiritu, nagiging masigla ang buhay Kristiyano natin.
Palitan mo na yung katabi mo, masigla ka ba? Kita mo pati ikaw, yung pagkakatanong mo, bakit sigla? Masigla ba ang ating buhay Kristiyano? Excited pa tayo sumamba at magpuri sa ating Panginoon? Excited ba tayo umawit sa Kanya? Spiritual maturity and vitality will happen. Pangalawa, character transformation. Pinabago ng Diyos ang ating mga pagkatao. Pag hinahayaan natin ang banal na Espiritu kumilos sa bawat isa sa atin. Kinikinis ni Lord ang ating mga kagaspangan sa buhay. Inaayos ni Lord ang ating mga buhay. Next is divine guidance. By listening to the Spirit's promptings, you can have a clear direction. Minsan hindi natin alam ang ating mga gagawin. Pero sa pamamagitan ng patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu, nalalaman natin ang ating mga dapat na hakbang. Next is enablement for service. We become conduits or channels for God's power. Pag hinahayaan natin ang kumilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, nagkakaroon tayo ng kakayanan na maglingkod sa Panginoon. Minsan, di ba, napakarami natin excuses? Excuses. Sabi nga ni Pastor Dave kanina, excuses. Pag kami lumapit sa iyo, uy, sama ka sa gospel bus, ha? Mag-mission tayo, alam mo, ang miyembro mahaba ang naghahanap yan ng dahilan. Excuses. Sabi na allow the Holy Spirit to move upon your life, you will get to discover that you can be of service to God. Alam nyo, kapag ka hindi mo pinipigilan ng pagkilos ng banal na Espiritu, hindi mo akalain, marunong ka pa lang mag-share ng Word of God. Puro tayo hiya ako. Alam niyo, sabi ko nga doon sa mga kabataan sa Pangasinan kahapon, I have online. Alisin na natin, hubarin na natin ang mga luma nating mga pagkatao, mga mali nating mga pamumuhay. In verse 19 it says, it is the works of the flesh. Anong ibig sabihin niya, Pastor? It means rejecting sin in all its forms. Kung dating namuhay tayo ng mali, ngayong ikaw ay mananampalataya na, mabuhay ka ng tama para kay Kristo. Kung dati ang ating mga pananalita ay puro kahalayan, puro kamalian, puro pagmumura, na parang ang pagbati sa ng good morning ay pagmumura. Kung ating mga pananaw noon ay puro mali, ikaw ngayon na mananampalataya na, talikuran mo na ang lahat ng iyan. Pakisabi nga sa katabi mo, talikuran mo na. A life that is walking in the Spirit, holiness and righteousness abounds sa ating pong mga pamumuhay. Hindi lamang po dapat put off the old way of life, put on the new way of life. It means to be led by the Spirit. It is to be under His control and direction. It is not just the absence of sin or being perfect, but it's the presence of goodness. Na sa lahat ng ginagawa natin, nakikita ang kabutihan. Pakisabi sa katabi, kabutihan. That we live our life that reflects the Word of God. Nakikita sa mga buhay natin. Now you will ask me, Pastor, how do I know I'm walking in the Spirit? Paano ko malalaman na namumuhay ako, lumalakad ako ayon sa banal na Espiritu? Dalawa pong evidences. First is internal evidence. Internal evidence focuses on the posture of one's heart, mind, and soul. It is setting your thoughts and desires upon things that are pleasing to God. Ang ating daw pong mga isipan, ang ating mga iniisip, ang mga thoughts ng ating mga puso ay dapat nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Gusto mo ng checklist?
May Philippians 4:8 na sinabi si Apostol Pablo. Sabi doon, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Okay? Yung bawang mabubuti lamang ang dapat na iniisip. Amen. Pakisabi sa katabi, yung mabuti lang. Now, ito po ay turo ng ating senior pastor that I would like to share with you. I know, nabanggit niya na po ito noon sa atin, pero paalala lang. Kasi madali tayong makalimot. Okay? Kung meron kang iniisip na hindi lovely, na hindi pure, okay? Na hindi ka puri-puri, na alam mong mali, tigilan mo lang. Pakisabi sa katabi, tigilan mo na. Kung yung katabi mo, kanina nag-worship, iyak na iyak. At naisip mo, hindi ako. Nagdodoangan siguro. Pag nakaisip ka ng ganyan, isipin mo, is it pure? Is it lovely? Is it commendable? Tama ba ang iniisip ko? Pag hindi tama, tigilan mo na. Ang sabi sa katabi, ganun yun. You don't entertain negative thoughts. Malalaman natin tayo lumalakad sa banal na spirito pag yung mga ganyan bagay ayaw mo nang i-entertain. Okay, may lalapit sa'yo. Minsan hindi naman ikaw nag-iisip may lalapit sa'yo. Alam mo ba si ano? Si ano? Yung ka-sister natin, alam mo, ano yun? Ano yun? Pag mga hindi maganda yung sinasabi sa'yo, huwag mo nang pakinggan. Pakisabi sa katabi, huwag mo nang pakinggan. Puspos ka, di ba? Ang malakad sa banal na spirito, hindi ina-entertain yung mga ganyan. Kasi pag nakinig ka, once na nakinig ka, naglaman mo na yan sa isip. Kaya pala hindi ko na makikita sa paborito ng pupuan. You begin to think bad thoughts. Ang namumuhay sa banal na spirito, kung ano yung magbibigay kapulihan sa Panginoon, yun ang laman ng kanyang puso at ng kanyang isipan. Amen? Hallelujah! Eternal evidence. External evidence. External evidence focuses on the words and actions that flow from the posture of your heart. Ito daw po yung lumalabas sa ating mga bibig. Ito daw po yung ating mga ginagawa. Ito yung mga nakikita ng mga taong nakapalibot sa atin. Ano yung dapat natin i-consider? Malalaman kung ikaw nga ay namumuhay sa salita ng Diyos when you know yung tinatawag ng obedience to God's word. Obedience. Malalaman natin tayo ay lumalakad sa impluensya at kapangyarihan ng banal na spirito pag marunong tayo sumunod sa salita ng Diyos. Alam niyo, tayo po, lagi naman tayo nakakarinig ng sermon, ng preaching. Puso-puso na rin sa Facebook yung devotional. Pag nga AI na devotional, meron na yung God's word. Kahit na bumabiyahin ka, makakapakinig ka. Marami na kayong mga subscription na mga everyday word of God. Meron pa nga sa phone na widget, na app, na everyday may bagong word of God. Ang tanong ay hindi yung availability of the word. Dahil available ang word. Ang tanong ay obedient ba tayo? What are we doing with the things that we are hearing on a given Sunday?
Sunday service. Post mo sa Instagram, Sunday service, hashtag Pentecost Sunday, hashtag Word of God, highlight, followers, Word of Hope, hashtag the Word of God. Post. Hindi po pang-post lamang ang Word of God. You would know that you and I are really walking in the Spirit kung ang bawat salita na ating tinatanggap ay mayroong halong panalangin na, Lord, tulungan mo ako na mag-i-apply ito sa aking buhay. Yun ay larawan ng isang taong puspos ng banal na Espiritu. Secondly, expressing gratitude to God and joyful singing of praise unto Him. Malalaman natin na tayo namumuhay sa banal na Espiritu pag ang mga labi natin ay puno-puno ng pagpapasalamat. Kamusta ka at kamusta ako pagkagising sa umaga? Anong unang lumalabas sa mga bibig natin? Lord, thank you. Dapat ang lumalabas sa bibig natin, Lord, thank you, binuhay mo ako. Salamat sa panibagong regalo ng buhay sa akin. Salamat, Lord, dahil sa kabila ng aking pong mga pangangailangan, alam kong hindi ko ako pababayaan. Salamat po sa araw na ito. Pakisabi sa katabi, dapat ganun. Malalaman kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. Ay, ako, umaga na naman. Papasok na naman. Traffic na naman. Magtatrabaho na naman. Ang get up mo pang summer sa hapon, uulan. Sabi ko nung kasama ko kahapon, Pastor, bumili ka na ng bota. Sabi ko, bakit? Mura pa kayo. Kamusta tayo? Mapagpasalamat po ba tayo? Pag pumunta ka ba sa church, at pumunta ako sa church, are we expressing our gratitude towards God? Nagpapasalamat ba tayo kay Lord? Lord, sa loob ng mga nakaraang araw, iningatan mo ako. Pinagpala mo ako. Salamat. Inilayo mo ako sa kapahamakan. That's a sign that we are walking in the Spirit. Another thing, masaya kang umawin kay Lord. Hindi yung nakakatahirap na yung worship leader dito. Ikaw